yan mahilig sa party-party si Pangulong Duterte. Of course naman, hindi siya mahilig sa party-party. Yung mga ibang tao lang talaga ang nasasabing mahilig siya sa party-party. Ako, hindi nang ganon ha. Kayo talaga, mahirap talaga kayong mag-isip-isip. Okay, let's continue watching this video. Ng Marcos administration, yung sa mga kapitbahay natin na pagsisikap din, yung sa Southeast Asia. Kasi di ba may sinusulong din ng ASEAN na Code of Conduct dito sa South China Sea. Do you think, kasi ito yung mga kapitbahay, claimants din sila, ito yung mga direct claimants talaga compared doon sa Japan, sa US, meron pa sa Germany, sa Australia. Na mga usapan. Pero itong ASEAN na kapitbahay ng China at kapitbahay natin na meron ding nagkakaroon din tayo ng involved din dito sa agawan sa diyan sa South China Sea. Ang sa kanila mai-push through itong Code of Conduct na ito. Code of Conduct. Mas okay ba ito na ito yung pagtuunan ng pansin natin kasi magkakapitbahay, magkakarelate tayo, mag-usap tayo sa China compare dito sa itong mga ginagawa previous ng administrasyon? Yes, I would agree with you. Na mas maganda instead na makipag-usap ka sa Western Alliance ng United States na puro defense and military na at the end of the day malalayo yan sa Southeast Asia. It's in Europe, it's in the other side of the Pacific, the United States. Wala naman, pag nagkagit-gitan, wala namang impact sa kanila eh. Ang may impact talaga ay Southeast Asian countries. Ang ano ko nga dito sa ating gobyerno is, why don't you talk it out with the rest of the claimant states and China, the Code of Conduct, and push for it? I think I agree on this. Code of Conduct talaga. Kasi yung US, alam naman lang, ang gusto na lang gagawin lang is, puro salita lang sila. Ito si Pangulong Bongbong Marcos, kung talagang iniisip niya ang kapakanan ng bawat Pilipino, talagang maghanap siya ng magandang foreign policy hinggil sa China at Pilipinas. Hindi lang puro tayo, ano ba ang tawag dito? Humihingi tayo ng tulong from America. Hanapan natin ng konklusyon at solusyon. Code of Conduct is a good solution about this conflict between China and Philippines in West Philippine Sea. And I think they brought, ito na ha, ang mga tao na ang nagbigay ng solusyon. So kailan ba aaksyon ang presidente? Intindihan. Ang alam ko kasi dyan sa Code of Conduct na yan, other claimant states, in the South China dispute, they want it pushed and concluded. Ibig sabihin, they want the Code of Conduct para maayos ang pormahan dyan sa South China Sea at alam ng bawat isa kung anong kanilang boundaries in terms of... I agree on this. Kasi kung hindi alam ng Pilipinas kung ano ang boundaries niya sa West Philippine Sea at kung hindi alam ng China kung ano ang boundaries sa West Philippine Sea, of course, makagulo talaga. Diba? So sana pag-usapan, upuan ito at enough na yung pride. Hindi makakatulong yung pride sa ating lahat. At actions. Kasi yun naman ang essence ng Code of Conduct. So from my friends coming from Vietnam, from Malaysia, and other claimant states, because I talked to them as well on this issue, and they're okay with the Code of Conduct. Ang hindi ko maintindihan, ang Pilipinas. See? Kasi tayo actually, ang laging may something, pag nag-uusap sila about Code of Conduct, we insist on something. See? China, Vietnam, and those neighboring countries already agreed on Code of Conduct. And why Philippines is not? Or ang daming drama ng Pilipinas. Ano ba? Until now, magpapa-ulipon sa Bisaya. I'm sorry for the word. Tawag dito. I'm sorry. Until now ba ay palagi tayong sumusunod sa Amerika? Diba? Magaling ito si Professor Ana Malindugoy. The solution is already in the table, Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba? Move on, please. Tingin ko kasi, ang Amerikano, ayaw niya ma-push ang Code of Conduct. Ayaw na magkaroon ng Code of Conduct in the South China Sea between ASEAN countries and China. Kasi pag nagkaroon ng Code of Conduct, wala na sila sa eksena. Kasi ibig sabihin, hindi nila magugulo na ang South China Sea dahil malinaw sa mga claimant states kung paano sila nag-behave at anong nire-respeto nila sa bawat isa at paano sila lalarga dyan sa South China Sea. Kasi yun ang essence ng Code of Conduct. I feel like it's
It's really the dictates of the United States na sometimes we oppose certain things in the Code of Conduct kasi Pilipinas ang nag-oppose eh. In most cases, pagdating sa kung ano yung mga wordings ng Code of Conduct, even before, may sinasabi na the Philippines wants to have the third party in the Code of Conduct. A third party would mean, an external power or external country na hindi naman kasali sa ASEAN, hindi rin kasali sa South China Sea dispute. Na ang Amerika nakisali naman. 'Di ba? ASEAN member ba ang Amerika? Hindi. Naku, meron na palang solusyon pero hindi pinapansin ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron na palang magandang solusyon na parang yung ibang neighboring countries agreed on codes of conduct pero ang Pilipinas ang super duper kontrabida. Hindi pala si Sara ang kontrabida. Hindi pala si Sara ang kontrabida. Kaya si Sara Duterte wala talagang karapatan pang magsalita. Kasi lahat ng ito ay nasa lamesa ni Pangulong Bongbong Marcos. Don't tell me si Sara gusto, ako, willing ako ng Code of Conduct. Pero ayaw naman ni Sara Duterte na sagasaan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? In part ng Code of Conduct, hindi pwede yun. I don't think China will bend on that and I don't even think the other countries in ASEAN will agree. Kasi ang Code of Conduct is between the ASEAN states and China. Sila talagang nag-uusap dyan. So parang madali lang naman siguro mag-agree on certain things kung gusto mo talagang mapabuti at maging peaceful and stable ang South China Sea. So kung hindi mo gusto dahil mawawalan ka, so gusto mo lang ng gulo, talagang hindi ka mag-agree. So may mga ganong klaseng dynamics. Sa akin, ang Pilipinas should work more with the Southeast Asian countries, especially the claimant states, to push through with the Code of Conduct in the South China Sea between ASEAN and China. Totoo. Hindi puro lang Amerika. Ano ba? 'Di ba? Kasi mahilig tayo ng okay-okay. 'Di ba? Mahilig tayo sa okay-okay. Pasensya na yung boses ko na mamaos na talaga. Mahilig tayo sa okay-okay. Tayo, basta imported food, imported something from America, from Jamaica, yon, madali tayong madala. Tama talaga, This problem is within our Asian neighbor countries. So, dapat tayo lahat uupo-upo dito at pag-usapan. Perfect. You cannot isolate China in that Code of Conduct. Bakit? Because China is the biggest player in the South China Sea. It's a bigger player. You cannot do that. Kasi kung kayo lang din magkakaroon ng Code of Conduct, hindi pwede yun kasi you have one player out, magulo pa rin yan eh. Totoo. So kaya nga ASEAN state and China, so that these two sides will talk and will come up with that Code of Conduct that will make the South China Sea a peaceful area for everyone to be happy. Ganun ang purpose niyan eh. Ang tanong, bakit hindi napupush? Sometimes it's us who make question about some things in that Code of Conduct. Kaya hindi yan napupush kasi ang ASEAN is consensus. If one country says no or may opposition sa word or whatever, hindi yan magpupush through. So tayo dapat bilang Pilipinas, if we really want a peaceful South China Sea, then we should cooperate more with ASEAN and ASEAN countries to push for the Code of Conduct to be concluded anytime soon. China, as far as I know, is willing to do that. I know that they want the Code of Conduct pushed through and concluded anytime soon. Diba, China wanted Code of Conduct. Tayo lang pala ang mga paarte-arte nito. Ito na. Tayo lang pala ang palaging very sensitive, very OA, very paepal, puro pro-America. Kasi pag magigera ang Amerika nandyan sa atin, sila yung susugod. Kailan ba tayo maging independent sa Amerika? Kailan ba tayo titindig at lalaban peacefully, sitting peacefully, negotiating peacefully without the help of America? Until now ba? Ang impluwensya ng Amerika sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay to the highest level na ba? Akala ko, bagong Pilipinas. Hindi pala bagong Pilipinas, bagong Amerika.
So tayo dapat proactive tayo. Prof, ang kanilang narrative naman na inilalabas ngayon, ang ibang pinalulutan ngayon is meron daw secret deal ang mga Duterte sa China. Meron ding lumalabas na secret deal, malabas na mga issue ng US. Ba't natatawa si Prof agad? Secret deal ni Marcos daw at ni US. Alin ka mas naniniwala na secret deal? Ito yung ano ko dyan na analysis ko. President Duterte and the Dutertes, I don't think they have a deal with China. That's one thing that I can say. Okay. And I think this is really the truth. Why? Because hindi mahilig si Digong sa mga deal-deal na ganyan. Walang ganon. And even China, it's not in their character to make a deal with an individual. Usually China makes deal with a country, state to state yan. Hindi yan individual to state. No, there's no such thing. Long term kasi long term pag bansa ang kausap mo as bansa kaysa sa individual kasi mawawala din yan, bababa sa pwesto. Wala din yan that's one thing that we need to understand about China. That's the problem with Filipinos. They don't try to get to understand China as a country and the characteristic of the Chinese people. China will not make a deal with a person. Usually, if it's the government, the Chinese government will deal with the government and country to country yan. If you talk about deals. Siguro, ang sinasabi lang kasi ni President Duterte, si President Duterte and President Xi, outside of their official function or outside of government, outside of politics, they are friends, like people, like human beings. Yes. They're friends. And they're entitled to friendship, for God's sake, because they are human beings. So that is not a deal. That is just friendship. But that is not a deal. Ngayon, kung tatanungin mo naman ako sa yung isang deal, United States. United States. Yun naman ang sasagutin ko. Sige pa. Okay? Ito na. Oo. Yun ang sinasabi ko kasi Americans likes to do this. Take note. If you look at Americans, they always deal with a person because sometimes ginagamit nilang person to get what they want in a country. Wow. That's why that's why you look at the diba? They always back up. Zelensky is back up by whom? In the Ukraine crisis. It's back up by the United States. Ano yung dealing ng United States? Through Zelensky. Even if the whole Ukrainian country doesn't like it anymore, pero ang kanilang ang kinakausap nila, binabackupan nila si Zelensky. Because if Zelensky is not backed up by the United States, Zelensky will not anymore be the president of Ukraine. Kasi ang United States mahilig sa ganon. Kaya pala. Yon ang diferensya, mga kabibig. So, alam nyo na alam nyo na. Base kay Professor Ana Malindog, political analyst, at I think kilala niya si Duterte. Si Duterte, hindi mahilig sa deal. Hindi mahilig sa agreement. Ang China, hindi mahilig sa mga agreement. Kung mayroong agreement man, country to country. Hindi people to people. Ito pa. Sino ba ang mahilig sa agreement? Mga deal-deal. US. Dito na. Nasagot ang malaking tanong. May agreement ba si Pangulong Duterte sa China? Based on the statement of Professor Ana Malindugoy and maybe her experience analyzing how PRRD work on the government, mas maniniwala ako sinabi ni Professor Ana Malindog na hindi hilig si Pangulong Duterte ng deal-deal ng agreement. Pero regarding on US, baka PBBM at US ay may agreement. Biglang liko si Pangulong Bongbong Marcos ngayon Puro Amerika ang pinag-uusapan niya 'Di ba? Yung tao in exchange kung anong mga personal interest niya, yun ang i-feed ng United States. Sila ang mag-deal. It's not the country to country. It's ganon sila So kung tatanungin mo ako, kung mas may deal si PBBM with the United States, the possibility of that is higher and believable more compared dun sa Duterte China. The deal kuno. Iba nga yung analysis ko nga mas mahirap, mas nakakaano pa nga yung analysis ko dyan
ngayon ko lang nare-realize yung mga bagay before the election eh. Kasi nung election, akala natin iba ba? Tapos parang sinasabi nga ng karamihan na budol. Pero ako meron akong mas malalim na analysis dyan eh. Sabi ko nga, even before the election, my analysis is, they already talked to the United States. Oh my G! Even before the election. Even before the election, there was a possibility na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagkaroon ng deal sa Amerika. Hala. Nako. Kung totoo man ito. This is just an opinion. This is just a political analysis of Professor Ana Malindog. Knowing PBBM was so strong and VP Sara during the election, of course, parang ramdam nila mananalo sila, and maybe America also back up Pangulong Bongbong Marcos. Of course, we don't know. The deal is there already. And this is the right time na maningil ang Amerika sa Pilipinas. Maningil ang Amerika kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako po mga kabibig. Alam mo, narinig ko rin yung ganyan, ha? Hindi, yun yung analysis ko, ha? Yung analysis ko, ngayon ko lang sinasabi. Meron din akong narinig na ganyan. Well, narinig ko lang din naman yan at patuloy nating pakikinggan ang lahat ng mga naririnig natin. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon sa uulitin, maupay na hapon. Yon po mga kabibig. So ano ang yung reaction dito? Saan ba kayo maniniwala? Let's just have this question and I want you to answer this question ha. Critically thinking ha. Critically thinking tayo ngayon. Saan kayo mas maniniwala? Duterte-China deal or PBBM-US agreement? O, pili sa dalawa. Duterte-China agreement or PBBM-US agreement. Saan kayo maniniwala? Let's check kung ano ang yung mga sagot dyan. Based sa mga analysis niyo ba? Based sa narinig nyo ni Professor Ana Malindugoy, a political analyst, at talagang, ano tawag dito, hinahanap niya ang logic. Hinahanap niya kung ano ba talaga ang punto. So ano sa palagay niyo? Planado ang lahat from the start. Ginamit lang si Sara. Ay, kawawa naman si VP Sara. Ay, naku. Naku, kabibig. Ginamit lang si Sara. Salamat po sa lahat na nag-like sa aking video ngayon at nag-share at nagpindot-pindot ng heart dyan. I really appreciate that. Kung if you are watching mobile, using your mobile, you can click the heart para madami pong manood at mag-like. Oh. So ano, saan kayo maniniwala? Duterte-China agreement or gentleman's agreement or PBBM and US agreement? Char. Ano ba? Saan kayo maniniwala mga kabibig? Ha? Dito ba kayo maniniwala? Nako. Saan kayo tayo maniniwala, no?